Parang lahat na nasabi ko na sa mga OFW, yun nga po, sa OFW, since OFW po kayo, ako po isa akong anak ng OFW. So, I know yung hindi madali, okay? Kasi nanay ko OFW, tatay ko OFW, Saudi, yung isa naman Brunei. Domestic helper sa Brunei ang nanay ko, ganun kaliit ang sweldo niya. Nag-aaral pa lang kami. Imagine mo, domestic helper ang nanay ko sa Brunei. Ang sweldo niya, 6,000 pesos nung araw. Ako ay nasa college noon. Ganun kaliit ang sweldo ni nanay, pero pinagtyagaan niya. Just to, syempre makapag-aral kami ng mabuti. Kaya naiintindihan ko po yung mga OFW na nandito. So sa akin po, sa mga OFW na nakikinig po sa akin, na syempre po, pagbutihan nyo pa rin po yung trabaho nyo. Kasi syempre, you owe it also to your amo na you always also give your 100% excellence sa trabaho nyo. Importante po yun. It's, rin po yan, mahalaga na you do your 100% sa trabaho nyo. Pero, pagkatapos po ng trabaho, you also do your more than 100% para naman po sa business natin. Kasi ito yung negosyo talaga na pwedeng magpayaman sa inyo. Another thing para sa mga OFW, magtira kayo para sa inyo. Kasi ako nalulungkot ako sa mga kwento rin ng mga OFW na halos pinapadala nila lahat sa pamilya nila. Okay lang naman yon, pero sana magtira rin po kayo para sa sarili nyo kasi pag kayo po ang nangailangan, kayo ang nagkasakit, dami ng ganyang kwento, wala namang ibang tutulong din po. Sa totoo lang, importante po ito, kahit hindi po ito sa mga OFW lang, kahit po sa atin, na kailangan maging masinop tayo pagdating din sa pera. Hindi po pwede na porkit marami tayong pera, puro pa ganyan. Kasi ako po, ganyan ako. Okay? Kaya, pero I learned na pag dumating kasi yung time na ikaw ang nangangailangan, wala namang ibang pwedeng tumulong din sa'yo. Okay? Kung meron man, diba, talagang super trusted friend yun na talagang tinulungan ka. Kaya importante na alagaan natin ito sa mga OFW, alagaan natin ang sarili natin pagdating sa kalusugan. Okay? Kasi ang tatay ko din, OFW, tapos nagkasakit na siya sa Saudi. Pag uwi niya, may diabetes na siya. Kasi kain, daming pagkain. So, alam niyo yun, kaya importante, talagang alagaan din natin yung sarili natin at maging masinop tayo sa pinaghihirapan nating pera. Merong ako kasing na, yung isang yaya ko, umuwi ng Bicol, nagbakasyon, isa kong kasambahay, isang yaya namin. So, 2 weeks siya sa Bicol. Tapos kasi meron siyang pinsan na umuwi from Hong Kong. So pag uwi from Hong Kong, napansin ko, gabi-gabi inom ng inuman. Nakikita kasi namin yung post niya inom ng inom, gabi-gabi. Tapos nung umuwi na siya, interview namin, umuwi na siya, nandito na siya ngayon. Sabi ko ganun, grabe kayo, inom kayo ng inom, gabi-gabi. So magkano yung nagastos ni doon? Nung pangalan ng pinsan niya, OFW from Hong Kong. O nga ang ginastos daw doon sa isang outing, naka 50,000 ba, 60,000, isang outing Sabi ko, wow, ang laki nun. Diba? So sabi niya, oo nga kasi, ang sabi nga niya, wala munang, parang yun na muna yung last, ganun. So, ano yung point? Diba parang ikaw itiis ka dyan for how many years, tapos uubusin mo lang sa isang uwian mo na outing, inom, etc. Importante, ipon ka dyan, okay? Trabahuhin mo ng gusto yung AIM Global para yung mga iipon mo, yun yung pagpagawa mo ng pangarap mo. Ipagtupad ng pangarap mo naman. Okay? Kasi hindi habang buhay talaga na nandiyan kayo sa ibang bansa at nagtatrabaho. At hindi rin habang buhay na malakas tayo. Tayo ay taon-taon ay nagkakaedad. Iba po, I'm already turning 49. Iba po ang lakas ng 30, nung ako ay 35 years old. At iba na po yung ngayon ding nagsisingkwenta ka na. Kaya ako mismo naramdaman ko, nagsusupplements pa ako. I'm living a very comfortable life, may sasakyan, etc. What more kung ikaw yung physically talaga nagtatrabaho ka. Okay? So yun lang, yun ang tip ko po sa mga OFW. Alagaan po natin sarili natin at maging masinop sa pera na pinagtatrabahuhan natin. Okay? So yun po.